Dahil sa di inaasahang pangyayari, natambangan sina Glenn. Ang 13 sarangay na kasama niya noon ay panay na ang pagkahig sa lupa, at habang bumubuga pa ng usok ang mga ilong, na nakamasid sa mga nilalang na nagsulputan sa paligid. Si Latog ay lumabas na rin noon sa katawan ni Glenn habang nagaangil na din na parang tigre. Ang mahabang kargada nun ni Glenn ay pansamantalang isinukbit niya sa kanyang likuran at tanging machete ang kanyang hawak nun para makipagpisikalan sa mga nilalang. Latog, maapektuhan ba ng mga orasyon ko ang mga sarangay? Tanong ni Glenn kay Latog. Hindi, Ginoo. Malaya mong magagamit ang lahat ng tinatangan mo. Tugon naman nito. Sa pagkarinig niya sa sinabi ni Latog, napatangulang naman siya noon kasunod ng mga pagbibitaw niya ng mga palipad-hanging tigalpo. Nakaagad namang nagpabagsak sa mga iilang dangar na aswang. Dahil sa ginawa ni Glenn, ay yun na rin ang naging hudyat upang sugurin sila ng mga nilalang na nag-aabang sa kanila. Nagsilundagan ang mga yon pa ibaba mula sa tabag na lupa habang malakas na nagaangil at agad na tumakbo papasugod. Paglapag ng mga ito sa ibabang bahagi ng tabag na lupa kung nasaan sina Glenn. Dahil sa ginawa ng mga nilalang, nagsipagsugod na rin sina Glenn, Latog at mga sarangay. Malalakas na pagsuwag at pagsapak agad noon ang pinakawalan ng mga sarangay, na siya namang nagpatalsik sa mga aswang na sumalubong sa mga ito. Sa bawat masuwag nun ng sarangay ay may bahagi ng katawan ng aswang ang naiiwan sa sanga ng sungay ng mga ito. Merong nabubutas ang dibdib. At dahil sa laki ng mga sarangay, ang ibang aswang na nasasapak ng mga ito, meron na babasag ang mga bungo at nagkakadurog-durog ang mga buto. Si Latog naman noon ay kasama ng iba pang sarangay na nakikipaglaban sa mga dangar na walang sawang pinagkakakalmot ang mga ito. At kung may pagkakataon ay nilalapan niya ang liig ng mga ito. At dahil din sa may kalakihan nun si Latog, sa isang kagat lamang nito ay nahahati agad ang katawan ng mga dangar na aswang. Si Glenn naman noon ay tinungo ang lugar kung saan bumaba ang 3 gabunan. Sa kanyang pananakbo nun habang papasugod sa mga gabunan, ang bawat sumalubong sa kanyang mga dangar na aswang ay di niya iniiwang buhay sapagkat tinatagpas niya ang bawat bahagi ng katawan ng mga ito na naaabot ng kanyang machete habang umiiwas din sa mga pag-atake. Sa bilis ng pagkilos nun ni Glenn dahil sa kanyang tangang mutya ng kidlat, walang kahirap-hirap niyang napapaslang ang mga dangar na aswang. At nang umabot na sa puntong narating na niya ang kinaroroonan ng 3 gabunan, pinakiramdaman niya ang mga ito habang mata sa mata niyang tinitignan ang bawat isa sa mga yun. At sa pakiramdam nun ni Glenn, oo nga't mga gabunan ang mga ito. Ngunit alam niyang hindi yun purong gabunan katulad ng nakaharap nila sa baryo ng mga mandurugo sa Dumalag, Capiz. Ngunit di pa rin nagsawalang bahala nun si Glenn sapagkat alam niya mula sa kanyang karanasan na ang mga gabunan ang pinakamalakas na lahi ng aswang sa lahat ng kanyang nakalaban. Maya-maya pa
ay pinalibutan na ng 3 gabunan nun si Glenn. Siya naman noon ang nakapurmang pang-opensa at depensa habang hawak ang machete. Pinakikiramdaman niyang mabuti ang mga gabunan upang mapaghandaan ang mga pag-atake ng mga itong gagawin. Habang humahakbang ang mga gabunan, habang pinapaikutan siya, nagwika ang isa sa mga yun ng, Ikaw na ba ang taong sinasabi ni Panginoong Andras? Sinasabi niya sa amin na malaki ang galit niya sa iyo. At sinabi din niyang, di ka namin dapat baliwalain. Bakit? May ibubuga ka ba? Ang mga kagaya naming gabunan, marami nang napaslang na mga antingero. Baka mapabilang ka sa kanila. Wika ng mga gabunan kasunod ng pagtawa ng mga ito. Dahil sa narinig ni Glenn, maiging pakikiramdam naman ang kanyang ginawa habang sumasagot ng, minsan na akong minaliit ng mga kagaya niyong demonyo. Pinaslang ko ng walang paghukom. Ibig sabihin, wala nang halong pag-iisip pa. Basta pinatay ko na lang sila. Seryosong tugon dito ni Glenn. Nang marinig ng mga gabunan ang sinabi ni Glenn, tanging pag-angil na lamang ang naisagot ng mga ito. Kasunod ng mga pag-atake ng sabay-sabay, si Glenn naman noon ay kaliwat kanan ang ginagawang pagsalag habang bumibitaw ng mga orasyon. Matapos niyang makapag-usal, mabilis niyang pinadapuan ng tigalpo ang mga gabunan. Sa pagkapit ng mga tigalpo ni Glenn sa katawan ng mga yun, bigla na lang natigilan ang mga ito at napaluhod sa lupa habang tumatagas na ang dugo sa bunganga ng mga ito. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Lumabang ka ng patas! Wika ng isang gabunang nagdurugo ang bunganga. Nang marinig yun ni Glenn, agad naman siyang sumagot ng, Patas, naiisip mo ba ang sinasabi mo? 3 kayo. Mag-isa lang ako. Kung gumamit man ako ng mga tangang aral ko, patas lang tayo. Mariing sagot dito ni Glenn. Matapos makapagsalita ni Glenn, umusal pa siya ng mga pamako at agad na ipinakapit sa 3 gabunan. Matapos niyang gawin yun, mabilis niyang hinugot ang kanyang pistola. Sabay inusalan pa niya ang dulo nito. Agad niya yung itinutok sa 3 gabunan. Sabay wika niya ng, wala na ba kayong sasabihin? Dahil kung wala na, oras nyo na para mamatay. Seryosong wika ni Glenn. Matapos niyang makapagsalita, bumulong na ulit siya ng orasyon bago niya kalabitin ang gatilyo ng barela. Binaunan niya ng 3 beses ang bawat ulo ng mga gabunan ng tingga hanggang sa panawan na yun ng ulirat at tuluyan ng mamatay. Nang mapaslang na ni Glenn ang 3 gabunan, tinignan niya noon ang kanyang mga kasamang sarangay at silatog. Pagsipat niya sa mga ito, kasalukuyan na yung pinapaslang ng huling bilang ng mga dangar. Paglipas pa ng mga ilang minuto, mga bangkay na lamang ng aswang ang kanyang nasisipat noon sa paligid. Napangiti pa siya noon nang sipatin niya ang mga sarangay at silatog. Ang mga sungay kasi ng sarangay noon, kundi braso at binti ng aswang ang nakasabit
Ulo ng aswang ang nakatuhog sa mga yun. Isa-isa yung tinanggal ng mga sarangay. Si Latog naman nun ay lumapit kay Glenn na tangan-tangan pa sa bunganga nito ang katawan ng isang tangara. Nang medyo malapit na noon si Latog kay Glenn, doon niya ibinigay ang huli niyang pagkagat sa katawan ng tangara. Hanggang sa mahati ito. Ginoo, makarating kaya tayo sa rurok ng kabundukan na ito? Malalakas ang mga aswang na ito kumpara sa dati. Maging ang mga kaibigan kong sarangay ay nahihirapan sa kanila. Sigurado, pag nasa mismong kuta na tayo ni Andras, mas marami tayong mga nilalang na sasagupain. Baka di natin sila kayanin. Di naman sa minamahina ko ang ating mga kakayahan. Nagpapaalala lang ako, Ginoo, sapagkat isang hukbo ng mga demonyo ang ating kakaharapin. At bago natin makaharap si Andras, paniguradong ubos na ang ating lakas. Wika ni Latog pagkabitaw nito sa katawan ng tangara. Tama ka, Latog. Ang pagsalakay nating ito ay walang kasiguraduhan. Subalit kung di natin ito gagawin, maraming buhay ang masasayang lang at mapupunta sa kadiliman. Marami din ang namatay at mamamatay na walang hustisyang makakamtan. Tsaka nakapagbitaw na ako ng pangako. Pangako na dapat kong tuparin. Sagot ni Glenn sa kanyang gabay. Alam ko naman yun, Ginoo. Gusto ko lang ipabatid sa iyo na ang kabiguan mo ay kabiguan din nating lahat. Huling wika ni Latog bago ito maglaho sa harap ni Glenn. Dahil sa sinabi sa kanya ni Latog, medyo napaisip pa siya noon ng malalim. Tanging nagawa niya na lamang noon ay tumingala sa kalangitan habang binabanggit ang mga katagang. Ama, gabayan mo nawa kami sa aming mga pagsubok na kakaharapin. Alam kong di mo kami pababayaan. Humihiling ho ako sa inyo ng proteksyon para sa akin at para sa aking mga kasama. Sambit ni Glenn sabay pagtatanda niya ng krus matapos niyang humingi ng basbas sa amang may kapal. Matapos ng mga kaganapan sa lugar na yun, muli na silang nagpatuloy. Inakyat nila ang kabundukan. Dala-dala ang tiwala sa kanilang mga sarili na mapagtagumpayan nila ang kanilang gagawing paglupig ng tuluyan sa mga demonyo. Makalipas ang ilang oras na pagbagtas nila sa masukal na gubat ng kabundukan, nakakaramdam na kasi siya ng pagod noon dahil sa pag-akyat sa matatarik na bahagi ng bundok. Tumigil sila noon sa lilim ng isang malaking puno na antipolo upang magpahinga. Dahil sa napapagod na noon si Glenn, wala nang nagawa ang mga sarangay kundi ang pagbigyan siyang makapagpahinga. Humuli pa noon si Glenn ng isang ligaw na hayop upang gawing pagkain. At makalipas nga ang ilang oras na pamamahinga, di na namalayan ni Glenn na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya noon na malapit ng magbukang liwayway. Sa pagtayo niya, agad niyang hinagilap ang kanyang mga kasama. Nakita naman niyang nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Nang lalapitan niya sana ang mga sarangay upang kausapin, nang bigla siyang matigilan nang makaramdam siya ng mga presensya ng mga gabunan. Maging mga sarangay nun ay biglang naalerto dahil sa pagramdam din ng mga ito sa presensya ng mga gabunan na unti-unting lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Ginoo, maganda ka. Tansya ko, hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga gabunang yan. Uwi ka nila to kay Glenn pagkalitaw nito sa tabi niya. Napasipat naman nun si Glenn sa bandang silangan ng kabundukan at nasipat niya ang araw
na malapit ng dumungaw sa kalupaan. Kaya naman ay nagtaka siya dahil sa papasikat na ang araw, subalit may umaatake pa rin sa kanila. Ganyan talaga ang mga gabunan, Ginoo. Wala silang pinipiling oras. Kaya nilang umatake, mapaaraw man o gabi. Mas malakas nga lang sila kapag madilim ang kapaligiran. Kapag itinuloy nila ang pag-atake nila sa oras na ito, kayang-kaya natin silang tirisin ng walang kahirap-hirap. Pagwiwika nila Toga habang palingalinga din ito sa paligid. Tumangulang naman nun si Glenn sa sinabi nito habang maiging pinagmamasdan ang kapaligiran. Maya-maya pa, nakakasipat na sila ng mga pagsisigalawan ng mga makakapal na talahib sa paligid. Umusal na noon si Glenn ng mga palipad hangin at agad na ipinakalat sa buong kapaligiran. Matapos niyang gawin ang bagay na yun, bahagyang nawala ang mga pagkaluskos sa paligid. Nang sandaling yun ay bahagya pa ring madilim sa kanilang kinaroroonan dahil sa makakapal na dahon ng malalaking puno na siyang tumatakip sa buong paligid kahit na sumisikat na ang araw. Sa ilang minutong pagkalma ng kapaligiran, bigla na lamang silang nagulat nang may mga malaasong nilalang ang nagsilundagan patungo sa kanila mula sa makakapal na talahib sa paligid. Nakapalibot sa kanila ang mga ito kaya wala silang ibang ginawa kundi sanggahin ang isahang pag-atake ng mga gabunang yon sa kanila. Halos parehas lang ang bilang nila noon at saka sa mga gabunan. Dahil sa nasa 15 gabunan ang umatake sa kanila, nagtig-itig isa sila noon ng kinaharap. Kaya naman parehas lang ang laban. Nang masangga nila ang pag-atake ng mga ito, bahagyang dumistansya sa kanila ang mga ito habang nagaangil. Habang umaatras ang mga gabunan, nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Huwag mo nang tangkaing pasukin ang teritoryo ni Panginoong Andras, Santingero! Sinasabi ko na sa'yo, mabibigo ka lang." Dahil kahit kaisa mo ang mga sarangay, wala pa rin kayong magagawa. Wala pa rin kayong magagawa para pantayan ang puwersa naming tagapaglingkod ni Panginoong Andras. Pagwiwika ng gabunan. Nang marinig ni Glenn ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot ng, "Ganun ba? Pasensya na. Subalit kailangan kong pugutan ng ulo si Andras at ang bawat humarang sa amin, maiiwang nakahandusay sa lupa na walang buhay. Ngayon ay kung hahadlang kayo sa aking nais, siguraduhin nyo lang na kaya nyo kaming pigilan." Sagot dito ni Glenn. "Hindi lang namin kayo pipigilan, papatayin din namin kayo." Buong kumpiyansang wika ng gabunan. "Ganun ba? Bakit di nyo subukan?" Pagkasambit nun ni Glenn, tumabi sa kanya sila Toga habang inilalabas ang mahahaba nitong pangil at umaangil habang nakamasid sa mga gabunang nakapaligid sa kanila. Ang mga sarangay naman nun ay nakahanda na habang kumakahig-kahig na rin sa lupa. Umaatungal ang mga yon na tila ba handang-handa sa magaganap na sagupaan. Makailang sandali pa, mga angil ng mga magkabilang panig ang siyang tangi lamang maririnig sa paligid. Maging ang mga kulisap at insekto nun sa paligid ay biglang nanahimik dahil sa tensyon sa magkalabang panig. Sa pagpasok ng liwanag ng araw sa kakahuyan kung saan sila naroroon, bigla nang nagsipagsugod sa kanila ang mga gabunan. Ang bawat isa nun sa grupo ni Glenn ay sinalubong ang bawat isa sa mga gabunan. Ngunit ang gabunang sinalubong nun nila Tog ay bahagyang natigilan
nang makita nito ang papasalubong sa kanyang malatigring nilalang. Paglundag ni Latog para sakmalin ang gabunan, mabilisan naman itong tumalon papaatras habang nag-aangil. Sa paglapag ng gabunan na yon sa lupa, lumakad ito patagilid habang nakatuon ang paningin kay Latog. Si Latog ay ganun din ang ginawa na tila nagpapakiramdaman kung sino ang mauunang umatake. Sa pagtigil ng dalawa sa paghakbang, magkasabay na bumuelo sa pag-atake ang mga ito. Sabay silang lumundag at nagsalubong sa ere. Inambaan ng malakas na pagkalmot ng gabunan si Latog. Si Latog naman ay nakahanda ang paa sa unahang bahagi ng kanyang katawan, habang nakabuka ang malapad nitong bunganga na may nagsisitalasang mga pangil. Nang magpang-abot ang dalawa sa ere, tumama sa tagiliran ni Latog ang pagkalmot ng gabunan, at ang gabunan naman nun ay nagawang sakmalin ni Latog sa mismong balikat nito malapit sa leeg. Sa lakas ng puwersa ni Latog, natangay niya ang gabunan hanggang sa paglapag sa lupa. Wala nang nagawa ang gabunan na yun, kundi ang magpupumiglas sa pagkakakagat sa kanya ni Latog. Subalit mas lalong bumabaon ang mga ngipin ni Latog sa balikat nito kapag tinatangka nitong gumalaw pa. Nagsisisigaw na noon ang gabunan dahil sa sakit na kanyang nadarama. Ah! Ah! Ekspresyon nito ng pag-aray. Nang mapagtanto na ni Latog na mahina na ang gabunan at wala nang kakayahang lumaban, inalis niya ang pagkakakagat niya dito at tinapakan ng isa niyang paa ang dibdib nito habang inaangilan. Sa isang iglap, biglang sinakmal ni Latog ang pagmumuka ng gabunang yun at buong puwersang inihiwalay ang pagmumuka nito. Nagkikisay pa ang gabunan na yon bago bawian ng buhay. Siglin naman noon ay panayang pagsangga sa sunod-sunod na pagkalmot sa kanya ng gabunan. Nang di niya yon maatim, isang malakas na pagtadyak ang ibinigay niya rito. Dahilan upang bahagya yung tumalsik, at sa pagtalsik ng gabunan, dali-dali namang umusal si Glenn ng orasyon at agad na inihip sa kanyang machete. Kasunod ng mabilisang pagtaga niya sa hangin habang nakaharap sa gabunan. Nang makita ng nilalang ang kanyang ginagawa, tinawanan lang naman siya nito habang nagsasabi ng "Anong ginagawa mo, antingero? Sinong tinataga?" Uwi ka ng gabunan na hindi nito naituloy dahil sa bigla ang gumuhit sa dibdib nito ang isang malaking sugat na naging sanhi ng pagkahandusay nito sa lupa. Palipad hangin na usal na may kasamang talim ng kidlat nun ang pinakawalan ni Glenn, na siya namang direktang sinalo ng walang kamalay-malay na gabunan. Dahil sa bagong gising lang nun si Glenn at kulang siya sa tulog, kaya naman mainit talaga ang kanyang ulo. Doon ay agad niyang nilapitan ang naghihinalong gabunan at walang imik na tinagpas ang ulo nito. Ang mga sarangay naman nun ay kinakaharap pa rin ang mga kani-kanilang kalaban. Subalit ang iba sa mga gabunang kaharap nito ay iika-ika na habang nakikipaglaban. Nasipat nun ni Glenn ang isang sarangay na ibinabalibag ang isang gabunan sa puno at mabilisang sinuwag. Tumagos sa katawan ng gabunan yun ang sanga-sanga na sungay ng sarangay at halos bumaon yun sa puno. Wala nang nagawa ang gabunan kundi ang magkawag-kawag hanggang sa bawian na lamang ng buhay. Ang ibang mga sarangay naman noon ay idinukdok sa lupa ang mga gabunan at doon ay binabayo ng malalakas na pagsapak.
Meron ding sarangay na puwersahang binuhat ang isang gabunan at buong lakas na itinuhog sa kanyang sungay. Matapos nilang mapaslang ang mga gabunan, nagsiatungalan nun ang mga sarangay at silatog. Si Glenn naman noon ay napakrosay na lamang habang nagpapasalamat sa puong may kapal. Dahil sa ipinamalas na lakas ng mga sarangay sa pakikipaglaban na silayan ni Glenn, akala niya magiging madali lang na magagapi nila ang grupo ni Andras. Subalit nagkamali siya. Matapos nilang mapaslang ang mga gabunan na tinangka silang harangin, nag-umpisa na din ang pagkalat ng liwanag ng araw sa kalupaan. At dahil sa tagal ng panahon bago muling akyatin ni Glenn ang kabundukan, marami na ang nagbago sa paligid. Mas mataas na ang mga talahib na siyang nagpapahirap sa kanyang bagtasin ang kabundukan. Panay na rin ang pagpapahinga niya noon dahil sa pagod. Samahan pa ng init ng araw. Umuhuli na lamang siya noon ng mga ligaw na hayop upang gawing pagkain. Makalipas ang ilang oras na pag-akyat sa kabundukan, medyo malapit na sila sa rurok ng kabundukan noon. Ngunit medyo papadilim na naman noon. Nang mga oras na ito ay lumalamig na ang kapaligiran at nag-uumpisa ng magtago ang araw sa kanluran. Habang naglalakad siya, maigi naman niyang pinapakiramdaman ang buong paligid. Nasaan yung malaking usa ang mga kasama niya nung mga sarangay na kasama niyang naglalakad. Sa kanilang patuloy nga na paglalakad, natigilan naman nun si Glenn nang makasipat sila ng 5 panauhin na nakatayo di kalayuan sa kanila. Nakasuot ang mga yun ng rubang itim na nakatalukbong na natatakpan ang pagmumuka. Tinitigang maigi yun ni Glenn habang wala ding kibo ang mga yung nakatitig sa kanya. Kahit di niya nakikita ang pagmumuka ng mga yun, ramdam na ramdam niyang nakatingin ang mga yun sa kanya. Halos ilang minuto din ganoon ang sitwasyon hanggang sa di na napigilan ni Glenn ang kanyang sarili. Agad niyang nilapitan ang mga yun. Subalit sa bawat paghakbang niya, papalayo ng papalayo ang imahe ng 5 panauhin. Sa bawat paghakbang na kanyang ginagawa, halos 10 beses naman ang paglayo sa kanya ng mga panauhing iyon. Ang ipinagtataka pa niya, umaatras nga ang mga yun pero di gumagalaw yung katawan. Sa patuloy niyang paghakbang, tuluyan na yung naglaho sa kanyang paningin. Naitanong niya noon sa kanyang sarili kung ano bang klase ng nilalang ang mga panauhing iyon. Mangkukulam? Mambabarang ba? Aswang ba? Engkanto? Maligno? O ano nga? Mga tanong na bumabagabag noon sa kaisipan ni Glenn. Nabaling naman ang kanyang atensyon noon kay Latoga nang magwika ito ng, "Ginoo, maging handa ka. Ang 5 panauhing iyong nasilayang kanina ay wala sa kahit anong iniisip mong mga nilalang, sapagkat sila'y mga antingero na nasa panig ng kaliwa. Ihanda mo ang iyong sarili, Ginoo, sapagkat ang mga sarangay nating kasama, kapag napinsala sila ng maluba, ay kusa silang maglalaho at babalik sa kanilang tahanan. Kaya kung maaari, hanggat nakakalaban pa ang mga sarangay, tapusin agad natin ang digmaang ito. Andito lang ako sa halili mo, Ginoo, handang makipaglaban hanggang sa huling patak ng aking hininga." Pag-uwika ni Latog sa isip ni Glenn. Napabuntong hininga lang naman noon si Glenn, sabay wika ng,
Sige, Latog. Gagawin natin ang lahat. Magtagumpay lamang tayo. Sagot niya kay Latog. Ay, kung andito lang sana si Maestro, di ganito ang mararamdaman ko. Kinakabahan ako. Di lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin at umaasa. Panginoon ko, huwag mo kaming pababayaan. Dagdag pa na bulong ni Glenn sa kanyang sarili. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, nakakasipat na nun si Glenn ng mga nilalang na nagmamasid sa kanila. Unti-unti na ring nilulukob ng kadiliman ang buong paligid. Ang ipinagtataka lang nun ni Glenn ay bakit di sila sinasalubong ng mga ito upang atakihin. Nagmamasid lang ang mga nilalang na yun na palipat-lipat ng pwesto papalayo sa kanila. Makaraan ang ilang sandali. Laking gulat na lamang niya nang biglang bumulaga sa kanila ang napakaraming aswang habang matatalim na nakatitig sa kanila. Ang mga nilalang na yun ay nasa parte ng patay na kagubatan sa ibabaw ng bundok ng Baco, kung saan naglulungga si Andras. May mga nakahapon sa puno, may mga gagapang-gapang sa lupa na naglalakad, at meron ding mga lumilipad. Subalit ang nakaagaw ng atensyon niya noon ay ang isang nilalang na nakasuot ng mahabang kulay itim na talukbong. May katabi itong isang malaking aso. Habang nakaupo sa isang malaking bato na mistulang trono at may ribulto ng demonyo. May mga kasama din yung mga nakaitim at nakatalukbong, habang nananatiling walang kibo na nasa likuran lamang ng mga napakaraming aswang. Kitang-kita ni Glenn ang mga yun sapagkat nasa mataas na pwesto ang taong nakatalukbong ng itim. Maya-maya pa, nasipat niyang tumayo ang isang panauhin. Nakaupo sa upo ang gawa sa bato na kung di nagkakamali si Glenn ay si Andras. Itinuro niya ito habang nagwiwika ng, "Sarhento! Sa wakas, muli tayong nagkita. Muli tayong nagkaharap. Di ko pa nalilimutan ang pinsalang idinulot mo sa akin na hanggang ngayon ay nakamarka pa sa aking likuran. At di ko pa rin nalilimutan ang ginawa niyong pag-ubos sa mga nilikha kong nilalang. Sa pagkakataong ito, titiyakin ko sa iyo na susunod ka sa mga kasama mong sundalo, lalo na sa dalawang mong pinsan na si Lemuel at David Torres. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako, na tanging ang mga sinasandigan mo lamang ay mga sarangay. Oo, at malakas ang mga sarangay, ngunit kayang-kayang tapatan ng kasama ko ang mga yan. Uwi ka ni Andras habang itunuturo ng kanyang mga mata ang mga katabi nitong nakatalukbong. Dahil sila ang gabunan ng mga gabunan na aking alagad. Dagdag pa nito, sa madaling sabi, sila ang pinakamalakas na gabunang kasama ko na kayang tumapat sa mga sarangay na kasama mo. Habang nagsasalita nun si Andras, marahan nang hinawakan ni Glenn ang diplato niyang kargada habang sumasagot kay Andras ng, "Wala akong pake sa mga talumpati mo, demonyo ka. Ang sa akin lang, pupugutan kita ng ulo, ano man ang maging kapalit. Buhay at kamatayan ng marami ang nakasalalay sa aking mga kamay. Kaya gagawin ko ang lahat upang pabagsakin ka lamang. Di lang paghihigante ang nais ko. Kaya gusto kitang patayin, Andras, kundi para na din sa kaligtasan ng maraming taong nais mong biktimahin." Mariing wika ni Glenn.
Kaya mo bang panindigan ang mga sinasabi mo, Sarhento? Alam kong lilisan ka sa inyong baryo para lang hanapin ako. Kaya wala kang kamalay-malay na inutusan ko ang iilan sa mga galamay ko na tumungo doon habang nandito ka sa kabundukan ko. Ngayon, alin ang uunahin mo? Ang sarili mo o ang ibang tao? Siyempre ang mga kasama mo, hindi ba? Kasi andito ka na at di ka na makakaalis pa. Mga kasama, palibutan sila. Uwi ka ni Andras habang tinatanggal nito ang kanyang talukbong. Ang mga kasama nito ay nagtanggal na rin ng mga talukbong sa ulo at doon ay nakita ni Glenn ang pagmumuka ng mga ito na punong-puno ng tinta o tato. Itim din ang buong mata ng mga yun, maliban lamang kay Andras na may nagniningas na mga matang parang kambing. Sa paglibot naman ng mga nilalang kay Glenn, wala silang ibang ginawa kundi ang magsama-sama sa iisang lugar habang nakahanda sa kung ano man ang binabalak ng mga nilalang. Napakaraming nakapalibot na mga dangar noon kay Glenn na triple ang bilang kumpara sa mga gabunan. Ayon kay Glenn, maging sa mga katawan ng patay na puno ay marami rin ang nakahapong mga mansalawan papalibot sa kanilang grupo. Kumbaga, napapalibutan na sila ng mga demonyo. Maya-maya pa, sinagot na ni Glenn si Andras. Hayop ka talaga, Andras! Napakatungso mo! Pero di bale, huwag kang magalala. Di ako umalis ng baryo na walang maiiwang bantay. Sagot ni Glenn sa mga sinabi ni Andras. Makalipas ang ilang sandali, halos puro angil na lamang ang naririnig nun sa paligid. Si Glenn noon ay panay na ang pagpapakawala ng mga dasal sa buong paligid upang kahit umatake ng agaran ang mga nilalang ay may pauna siyang depensa. Sa taas ng tensyon sa paligid, halos balutin na ng maalinsangang klema ang kanilang kinaroroonan. Nang mapansin ni Glenn na magbibigay na ng hudyat si Andras para sa pagsugod ng mga aliporis nito, mabilis namang ikinasa ni Glenn ang kanyang diplatong barela at walang pag-aalinlangan na kinalabit ang gatilyo. Habang pinapaputukan niya yon papaikot sa kanilang kinatatayuan. Mas inuna ni Glenn na pagbababarilin ang lipad na mga aswang sapagkat alam niyang mahihirapan silang kalabanin ang mga ito ng sabay-sabay kung may aatake mula sa ere at sa ibaba. Nang maubusan ng bala ang kanyang mahabang kargada, ang dalawang pistola naman niya ang kanyang hinugot. At walang tigil ding pinaputok sa mga nilalang hanggang sa maubos ang bala nito. Napakaraming nalagas nun sa mga lipad na aswang na siya namang ikinagulat ni Andras dahil sa bilis ng mga pangyayari. Di nakakibunon si Andras dahil sa labis na pagkabigla. Nang bumalik ang wisyo nito, dali-daling bumaba ito sa kinauupuan niya habang sumisigaw ng, "Ano bang hinihintay nyo? Nalagasan na tayo! Nakatunga nga lamang kayo! Patayin niyong lahat ang mga balakid sa ating mga pangarap na pagharian ng kabundukang ito!" Sigaw ni Andras sa kanyang mga kaalyadong aswang na dangara at gabunan. Ang mga mansalawan naman nun ay halos mga lahati na lamang ang bilang dahil sa pamamaril dito ni Glenn. At dahil sa mga sinabi ni Andras,
Nagsimulang magsilundagan ang mga nilalang papasugod sa kanila. Ang mga mansalawan naman noon ay mabilis na nagsilipad at agad na bumulusok patungo sa kinatatayuan ni Glenn. Dahil sa mga pangyayari, nagsihandaan na si Glenn, latog at mga sarangay. Ang 7 sarangay noon ang pansamantalang nakikipaglaban sa mga mansalawan sa pamamagitan ng pagpigil sa mga ito na makalapit kay Glenn na nakikipaglaban naman sa mga dangara at gabunang aswang. Sa tuwing bumubulusok ang ibang mansalawan noon, sinusubukan yung hablutin ng mga sarangay upang huliin at pagpira-pirasuhin. Bagaman nahihirapan noon ang 7 sarangay na makipaglaban sa mga lipad na aswang, gumagawa ang mga yun ng paraan. Pinagpupuputol ng mga ito ang iilang mga sanga ng puno at kanilang ibinabato sa mga mansalawan. Ang iba ay ginagawa nilang pamalo upang kahit papaano ay may magamit silang bagay na magagawang abutin ang mga lipad na aswang habang nasa ere. Ang 8 sarangay naman noon ay isinusugal ang kanilang buhay kung makipaglaban sa mga dangar at gabunan. Patay kung patay din. Buong puwersang sinasalubong ng mga ito ng suwag ang mga nilalang. Dahilan upang mabuwal ang mga yun at magsitalsikan. Bawat madakma ng mga sarangay nun na mga dangara ay kanilang dinudurog sa pamamagitan ng malakas na pagbalibag sa lupa at malakas na pagbayo ng kamao. Si Glenn naman noon ay gumamit ng orasyong hinaplos niya sa kanyang machete. Talim ng kidlat ang nakakapit sa kanyang sandata noon. Kaya naman talagang masasabing mabisa talaga yung pampaslang ng mga nilalang. Isa ito sa mga orasyong itinuro sa kanya ng kanyang maestro at pati na rin kung paano ito gamitin. Maging sa mga bala ng kanyang baril ay yun din ang pinapakapit dito sa bawat pagwasiwas ng Glenn ng kanyang machete. Kahit di yun lumalapat sa katawan ng mga nilalang, nagtatamo ang mga ito ng malulubhang pinsala. Si Latog noon ay nakasanib na kay Glenn upang alalayan ito dahil sa di pwedeng maubusan ng lakas si Glenn sapagkat may mga kalaban pa silang nakaabang sa kanila. Ang mga nilalang noon na sumasalakay kina Glenn kundi nagsisitalsikan ay nahahati ang katawan. Napakarami ng kanilang kalaban. Kumbaga sa ating isipan, si Glenn ay parang matamis na bagay na pinagkukumpulan ng napakaraming guyam. Ganon ang eksena ng labanan ni Glenn at sa hukbo ni Andras. Habang nagaganap ang paglalaban, lingid kay Glenn na gumagalaw na rin pala ang mga nakatalukbong na kasama ni Andras at maging si Andras ay nagbabalak ng isang patraidor na pag-atake. Nang makakuha ito ng pagkakataon, mabilis itong sumugod mula sa likuran ni Glenn. Si Glenn naman noon habang abala sa pakikipaglaban, habang panay ang pagtagpas niya noon ng katawan ng bawat dangara at sinasalag ng mabilis ang atake ng mga gabunan, di niya napapansin ang mabilis ang paglapit ni Andras sa kanya. Sa pagsalag ni Glenn sa atake ng gabunan, itatarak niya sana ang kanyang machete sa dibdib nito nang bigla na lang isang malakas na pag-atake ang di niya nagawang sanggahin.
Huli na bago makasigaw nun si Latog sa kanyang isipan. "Ginoo! Sa likod!" Wika ni Latog na hindi na nito naituloy sapagkat malalakas na pagsapak ang tumama kay Glenn. Maging si Latog ay napaikutan. Tumalsik nun si Glenn at sumadsad sa lupa. Habang rinig na rinig niyang tumatawa si Andras. Sa pagbagsak nun ni Glenn, nasipat niya ang mga sarangay na pinagkukumpulan na ng sari-saring aswang. Lumalaban pa naman ang mga yun, subalit nararamdaman na ni Glenn ang paghina ng mga ito. Mabilisang tumayo nun si Glenn, subalit sa pagtayo ni Glenn, bumulaga naman sa kanya ang nasa 10 mga nakatalukbong na mga nilalang. Sa kanyang pagtayo, ramdam niya ang mga pinakawalang orasyon ng mga ito habang nakabuka ang mga palad na nakaharap sa kanya. "Ginoo, balak ka nilang paralisahin at patayin sa orasyon." Mabilisang wika ni Latog kasabay ng mabilisan ding pag-uusal nito upang mas pataasin pa ang bakod na naibibigay niya kay Glenn. Nang marinig yun ni Glenn, mabilisan din naman niyang orasyon upang kontrahin ang mga orasyong pinakawalan ng 10 katao. Dahil sa dami ng bilang ng kanyang mga kaharap, di na niya nagawang kontrahin ang iba sa mga orasyong binibitawan ng mga ito. Dinig niya ang pagtaginting pa ng kanyang matsyete. Hudyat na maraming orasyon ang binibitawan ng mga ito. Nararamdaman niya noon ang epekto sa kanyang katawan ng mga iilang orasyong nagawang tumagos sa kanyang kabal, dahilan upang magdugo ang kanyang ilong. Nang di maatim ni Glenn ang mga pangyayari, mabilis siyang kumilos upang paghahatawin ng kanyang matsyete ang mga nasa harapan niyang mga nilalang. Subalit nang gawin niya yun, parang bula lamang na naglaho ang mga yun sa kanyang harapan. Sa paglaho ng mga ito, tumambad naman kay Glenn ang mga sarangay na nakaluhod na sa lupa habang nakikipagbakbakan sa napakaraming aswang. Halos puro sugat na ang mga yun at iba ay putol-putol na ang iilang bahagi ng mga sungay ng mga ito. Tutunguhin na sana yun ni Glenn upang tulungan. Subalit bigla siyang nakaramdam ng pagbigat ng kanyang katawan. Bigla siyang sumuka ng dugo at napaluhod sa lupa habang itinutukod ang kanyang matsyete. "Ginoo, labis ka nang naaapektuhan ng mga orasyon ng ating mga kalaban. Pasensya na, hindi ko rin nagawang sanggahin ang iba pa. Masyado silang marami." Malungkot na wika ni Latog sa isipan ni Glenn habang nakaluhod pa siya sa lupa na nanghihina. Nakarinig naman siya ng tinig mula sa mga sarangay na nagsasabi ng, "Ginoong Glenn, pasensya na. Hanggang dito na lang ang aming maitutup sa'yo. Masyado silang marami. Gustuin man naming lumaban, subalit wala na kaming magagawa. Sumuko na ang katawang espiritual namin." Tungayan natin ang pagwawakas ng pangil at bala. Matapos marinig ni Glenn ang tinig ng sarangay, kasabay noon ang isa-isang paglalaho ng mga ito sa labanan. Matapos yung masaksihan ni Glenn, tanging pagsisialulungan at atungal ng mga aswang ang kanyang naririnig. Naririnig din niya ang pagtawa ni Andras habang nagsasabi ng, "Paano ba yan, Sargento Glenn Torres? Iniwang ka na ng mga sarangay. Nag-iisa ka na lang. Ano kaya ang magagawa sa estado mong yan?" Akala ko pa naman
Masusibo akong pinaghandaan. Wala din naman pala. Pag-uwika ni Andras habang panayang pagtawa. Matapos makapagsalita ni Andras, sumenyas naman ito sa mga alagad nitong aswang na paslangin na si Glena. Matapos makita ng mga alagad nito ang kanyang pag-uutos, marahan ng mga ito nilapitan si Glena. Nang halos nasa 10 dipa na lamang ang kanilang pagitan, nagsipagtakbo na ang mga dangar at nagsilundagan ang mga gabunan. Nagsibulusok na rin noon ang mga mansalawan upang paslangin na lamang ang nag-iisang si Glen. Nanatili pa rin naman sa katawan ni Glen si Latog na nagbibigay sa kanya ng mas malakas pa na kabal. Dahil sa dami ng lumusob kay Glen, wala na siyang nagawa kundi sapilitang ipagtanggol ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang segundo, napakaraming pag-atake ang natanggap ni Glen. Mayroon naman siyang nasasangga, ngunit mas marami ang tumatamas sa kanya. Isang malakas na atake ng isang gabunan ang tumama noon kay Glen na siyang naging dahilan upang siya ay tumilapon. Hirap na noon si Glen sa pagtayo dahil sa mga pinsalang kanyang natatamo. Ngunit pinapanatili niyang hindi humandusay sa lupa ang kanyang sarili, sapagkat kapag hinayaan niyang mangyari yun, siguradong di na siya makakatayo. Nakaluhod na siya noon sa lupa habang iniinda ang mga pinsala niya sa katawan. Napabanggit na lamang siya noon ng panalangin sa itaas dahil alam niya sa kanyang sarili na katapusan na niya ng sandaling iyon. Nakita niya kasi ang mga nilalang na kukuyugin na talaga siya. Nang para namang sumagot ang Panginoon sa kanyang mga panalangin, nang bigla na lang matigilan ang mga nilalang na papaatake na sa kanya. Nang makakita ang mga ito ng napakaraming nagliliwanag na palaso ang kumalat sa himpapawid. Mabilis na nagsipulasan ang mga yon, subalit huli na nung gawin yon ng mga nilalang. Sapagkat ang mga nagliliwanag na palaso ay nagsitarak na sa kanilang mga katawan. Nanlaki ang mga mata nun ni Glen dahil sa pagkagulat. Maging si Andras ay napatayo sa kinauupuan nito dahil sa di inaasahang pangyayari. Maya-maya pa, nakita ni Glen na natigilan ang mga nilalang habang umaangil na nakatanaw sa himpapawid. Nang sipatin ni Glen ang himpapawid kung saan nakatanaw ang kanyang mga kalaban, doon niya nakita ang pamilyar na nilalang na may nagbabagang kaliwang braso at ang nagbabagang mga mata, may malalapad na pakpak at nasa malademonyong kaanyuan. Sa makatuwid, ang nakita nun ni Glen ay walang iba kundi ang gabunang si Sed. "Ginoo, di tayo pinabayaan ng Panginoon. May ipinadala siyang mga nilalang na tutulong sa atin. Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko, Ginoo? Ang iyong maestro, papalapit na din siya at marami siyang kasama." Bulong nilatog sa isip ni Glen. Napangiti na lang si Glen at bumakas sa kanyang pagmumuka ang isang pag-asang matagumpay na labanan. Subalit, "Glen, nararamdaman ko ang panganib na nakapaligid sa iyo habang nasa lagusan pa lamang kami. Bakit di mo agad sinabi sa amin na ganito karami ang iyong kalaban? Masyado mong sinarile ang iyong problema. Dapat nun pa lang, nung nasa lugar ka pa namin, ay sinabi mo na ang tungkol sa mga ito. Ako nga,
Kahit alam kong kaya ko ang kalaban ko, sumasangguni pa ako sa kaibigan kong antingero. Di ba sabi ko sa'yo na kapatid, kadugo at kapamilya na ang turing namin sa'yo? Tandaan mo, Glenn, minsan ang pagiging makasarili mo ang siyang magpapahamak sa'yo. Paninirmon ni Zed kay Glenn. Pasensya na, Ginoong Zed. Di ko rin naman po inakala na ganito na karami ang kampo ni Andras. Tugon ni Glenn. Sa mga sinabi naman na yun ni Glenn, tanging pagbuntong hininga na lamang ang naisagot ni Zed. Maya-maya pa, nang sipatin naman ni Glenn ang kakahuyan, nakita niya ang mga nilalang na mga nagsisilundagan papalapit din sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsilapagan na sa halili ni Glenn ang mga malaunggoy na nilalang, ang mga ikugan. Kasunod ang pagdami ng kasama ni Zed sa himpapawid na mga aswang na lipad, ang mga mandurugo. At sunod pa doon ang pagdating ng 3 engkantong dalakit nun. Kasunod si Jacob na mabilis na tinungo ang kinaroroonan nun ni Glenn. At ang panghuli ay ang kaibigang sarangay nila Tog na siya palang sumundo kay Jacob at Zed at sa iba pang mga kapanalig ng mga itong nilalang. Sa paglapit ng sarangay kay Glenn, agad itong nagwika ng, "Ginoong Glenn, sinundo ko na sila. Alam ko pa lang mula nung umpisang maramdaman nating pareho ang presensya ng kabundukang ito na hindi natin kakayanin ang hukbo ni Andras. At naratnan ko na rin ang mga kawal kong sarangay na nasa aming tahanan na dumadanas ng matinding pinsala. Nabanggit din nila sa amin na naiwang kayo nila Tog dito sa kabundukan." Pagwiwika ng tangay. "At huwag nyo na ding alalahanin ang baryo. Nalupig na rin namin ang mga nilalang na naabutan naming nananalakay doon pagkarating namin." Dagdag pa nito, nang marinig ito ni Glenn, tila ba nabuhayan siya ng loob at nanumbalik ang wisyo niya sa pakikipaglaban. Maya-maya, nabaling naman ang atensyon niya sa kanyang maestro na marahan siyang nilalapitan habang nagwiwika ng, "Glenn, minsan sa bawat pagsubok ng buhay, kailangan mo ng katuwang na siyang papatnubay sa'yo patungo sa tagumpay. Sana nung una pa lang isinama mo na kami papunta dito. Di ka sana dadanas ng ganito." "Ay, nako Glenn. Pero sige, ano pa bang magagawa ko? Tsaka na tayo mag-usap. Tumayo ka na. Di pa tapos ang laban." Pagwiwika ni Jacob at kasunod noon ang pag-uusal nito na agad niyang inihip sa noo at dibdib ni Glenn upang basagin ang mga orasyon ng puwa na nakakapit sa katawan nito. Matapos yung gawin ni Jacob, nanumbalik ang kalakasan ni Glenn at maging sila Tog ay naramdaman niyang tumaas ang espiritual na lakas niya. Maya-maya pa ay nabaling naman ang atensyon nila sa grupo ni Andras nang magwika ito ng, "Imposible! Sino kayo? Bakit kayo nasa panig ni Sargento? At saang lupalop ba ng impyerno kayo nang galing? Di ba dapat nasa panig kayo ng mga kagaya namin? At sino ka naman, antingero?" Wika ni Andras habang pinagdududuro sina Jacob at Zed. Dahil sa inasal ni Andras, umangil ng mariin si Zed. Balak na sana nitong sugurin si Andras, ngunit pinigilan siya ni Jacob. "Pre, wag. Mapapapak ka. Kita mo ba ang mga nakapaligid sa kanya? Mga antingero yan ng mga kaliwa. Ako na munang bahala. Babawasan ko muna ang ating mga kalaban. Magsiatras muna kayo, mga kasama." Nang makapagwika nun si Jacob, nagsilayuan ang mga mandurugo at nagtungo sa kakahuyan. Ganun din ang mga ikugan. Si Zed naman ay lumayo lang bahagya. Kasabay nun ang pagtayo ni Jacob habang sumasagot kay Andras ng, "Wala akong pake kung sino ka mang demonyo ka. Nais mo akong makilala? Pwes, lasapin nyo ang aking presensya."
wika ni Jacob habang inuusal ang 7 liwanag ng langit. Sa paglaganap ng dibinong presensya ni Jacob sa buong paligid, napaatras ng mabilis ang mga gabunan. Subalit ang ibang mga dangar na mga aswang ay di nakaligtas dahil sa lahat ng nahagip ng presensya ni Jacob na dangar ay nalusaw na lamang sa di malamang dahilan at tanging pagsisisigaw na lamang ang nagawa. Ang mga mansalawan naman noon ay napakatayog ng niliparan, makaiwas lamang sa mapangwasak na presensya ni Jacob. Maging ang 10 makbunang antingero na kasama ni Andras ay nabaklas ang pagbabalat kayo at tumambad kay Glenn ang tunay na kaanyuan ng mga ito na nasa matitipuno at may mga nagniningas na mga mata habang nasa estado ng isang malaasong nilalang. Napanganga na lamang nun si Glenn at ang sarangay nang makita nila ang kaganapan. Presensya pa lang ni Jacob ay kaya ng tumunaw ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pero sa kabilang banda naman, halos manggalaiti na sa galit si Andras dahil sa pagkawasak ng iba niyang alipores nang walang kalaban-laban, habang nanlalaki ang mga mata nito dahil sa di kapani-paniwalang abilidad ng antingerong si Jacob. Matapos yung gawin ni Jacob, muli niyang ibinaba ang kanyang presensya upang sa ganon ay makasama niyang makipaglaban na ang mga aswang na kanyang kasama. Kahit ganun na kasi ang ginawa ni Jacob, halos triple pa rin ang bilang ng mga demonyong nasa panig ni Andras. Sino ka ba? Ano bang atraso namin sa'yo? Pag-uwi ka ni Andras na nooy pinagpapawisan na ng butil-butil dahil sa naramdaman nitong presensya ng kanan na pinawalan ni Jacob. Sa amin, wala. Pero sa aking disipulong si Glenn, meron. Mabait na tao si Glenn at malaki ang naitulong niya sa amin nung nasa kandili ko pa siya. Kaya bilang kanyang maestro, karapatan ko na siya ay tulungan. Siya lang ang nag-iisa kong disipulo. Kaya di ko papahintulutan na paslangin lamang siya ng mga kagaya niyong nilalang na isinuka na ng kalangitan. Pagpun ni Jacob sa winika ni Andras. Nang ibabang muli ni Jacob ang kanyang presensya, muling nagsikumpulan ang mga alagad ni Andras sa halili nito. Kukonti na lang ang mga dangar noon sapagkat nalusaw na ang iba dito. Tanging mga gabunan at mansalawan na lang noon ang marami pa ang bilang. Lumapit na rin noon kay Jacob si Glenn at ang sarangay at ang mga ikugan pa. Lumapit na rin si Sed sa kinaroroonan ni Glenn kasama ang mga manturugo. Habang ikinakampay nun ni Sed ang kanyang pakpak, nagwiwika ito ng, "Sa mga ginagawa nyo, para nyo na ring itinapo ng buhay at kaluluwa nyo sa impyerno. Nagsasawa na ata kayo sa mga walang kwenta nyong buhay. Hayaan nyong kami ang maging tulay nyo patungo sa impyerno." Wika ni Sed habang itinuturo si Andras. Sa mga winika naman ni Sed, tumugon naman si Andras habang habol hininga dahil sa galit ng, "Wala kayong pakialam sa buhay namin kung saan man kami dalhin ito. At kung sa tingin nyo, magagapi nyo kami, nagkakamali kayo." Pagsigaw na wika ni Andras habang palalim ng palalim ang tinig nito. Sa ilang sandali, tumambad sa kanila ang totoong pagkatao ni Andras. Tinubuan yun ng mga pakpak na parang sakwago. Lumaki ang mga mata na nagniningas na kulay dilaw at nagkaroon ng pagmumukhang kalintulad ng kwago.
Tinubuan yun ng malalagong balahibo na magkahalong itim at kayumanggi. Hinugot nito mula sa kanyang trono ang mahaba at may mapulang talim na espada. Ang mga paa naman nito ay nagmistulang paa ng ibon. Subalit maumbok ang kalamnan. Sa pagpapalit anyo ni Andras ay siya namang paglapit nito ng alaga nitong malaking itim na aso. Kasunod ng pagsakay dito ni Andras, ang mga katabi naman nitong antingero na mga gabunan na natunaw ang mga pagbabalat kayo dahil kay Jacob ay nagsisi-angil na rin. Laking gulat na lamang ni Glenn nang makita niya sa ikalawang pagkakataon ang kaanyuan Andras. Mas naging mabagsik ito. At ang malaking itim na aso ay nagkaroon ng tatak sa noo ng isang baliktad na krus. Halos magbunhi ang mga demonyong alagad ni Andras matapos nitong makapagpalit anyo sa pinakamalakas nitong estado. Nang sandaling yun ay kinakausap na ni Jacob si Glenn na siya na ang bahala kay Andras at si Jacob naman ang haharap sa 10 antingerong gabunan. Sinabihan din ni Jacob si Sed na samahan ang mga ikugan at mandurugo na kaharapin ang mga alaga ni Andras na gabunan, dangar at mansalawan na aswang. Sigurado ho kayo, Manong? Kakaharapin niyo ang 10 gabunan na may mga tangan? Tanong ni Glenn sa kanyang maestro. Glenn, di naman sa pagmamataas. Di ko aakuin ang responsibilidad na sila ay kakaharapin kung hindi ko sila kaya. Huwag mo akong alalahanin. Di naman ako nag-iisi. Nandyan ang 3 kong kasangga. At dyan ay mas mapagtutuunan mo ng atensyon ang iyong makakalaban. Sagot ni Jacob sa kanya. Nang magkasundo-sundo na silang lahat, nagsitahimik na sila. Habang sinisipat ang bawat nilalang na kanilang kakaharapin nang walang kahit anong emosyon ang ipinapakita. Seryoso at kalmado lang sila kumbaga. Ngunit ang mga ikugan ay tila ba sabik na makipagdigma. Kitang-kita ni Glenn ang pipigil ng mga ito sapagkat tirik na ang mga buntot ng mga ito habang gigil na gigil ang pagmumuka. Si Glenn naman noon ay mas piniling palabasin sila tog sa kanyang katawan upang di siya gaanong mahirapan kay Andras. Dahil siguradong aatake ito habang nakasakay sa malaking itim na aso. Sina Andras naman noon ay panay ang pagpapakawala ng galit sa pamamagitan ng mga pag-aangil. Nakahapon sa mga patay na puno noon ang mga mansalawan, habang ang mga gabunan at natitirang mga dangara ay panay ang pag-aangil habang kumakahig sa lupa. Nang mga oras na yon ay binabalot na ng maiitim na ulap ang kalangan. Kasabay pa ng mga pag-ambon at may kasamang kulog at kidlat. Sa unang tunog ng unang pagkidlat at kulog, walang kumikibo sa bawat panig. Ngunit sa ikalawang pagguhit ng kidlat sa kaulapan, biglang itinaas ni Andras ang kanyang espada, hudyat ng pagsugod ng mga alaga nito. Nang makita ng grupo ni Glenn ang pangyayari, ang kaninang mga seryosong kasama ni Glenn ay nagpakawala ng malalakas na angil, kasabay din ng pagsugod ng mga ito. Sumugod na din si Glenn kasama ni Jacob. Sinalubong ni Jacob ang 10 antingerong gabon kasama ng kanyang mga kasanggang dalakit noon. Si Glenn naman ay direktang sinugod si Andras habang nakasakay din siya kay Latog at sina Sed, Mandurugo, Ikugan
At ang pinuno ng mga sarangay ay walang pag-aalinlangang sinalubong ang mga dangar, mansalawan at gabunan na halos triple ang bilang sa kanila. Sa pagsiklab ng labanan, halos mayanig ang pinakarurok ng kabundukan ng Bako. Lahat ng patay na puno ay nabuwal at halos magkahukay-hukay ang lupa. Sa pagharap noon ni Jacob sa 10 gabunang antingero kasama ng 3 dalakit noon. Ang paunang atake ng mga antingerong gabunan ay mga usal, pamparusa at pangwasak na sistema ng kanilang kalaban. Di naman yun ininda ni Jacob dahil sa napakalakas niyang bakod at puder sa katawan. Bakod ng mga bakod, yun ang inilabas ni Jacob. At nang gumante si Jacob ng mga orasyon, tila ba kandilang nalusaw ang isa sa mga antingerong gabunan. Nang makita yon ng mga kasama ng mga antingerong gabunan, nagkatinginan ang mga ito, kasabay ng muli nilang pagsipat kay Jacob habang nag-aangil. Nang mapagtanto nila na di kayang maapektuhan ng mga orasyon nila, napagpasyahan ng mga ito na makipagpisikalan sa kanya. Nang matunugan ni Jacob ang nais ng mga ito, hinugot niya ang kanyang 2 sangkot habang bumubulong ng orasyon at agad niya yung ipinakapit sa kanyang sangkot. Dahil sa ginawa ni Jacob, hinugot na rin ng mga dalakit noon ang kani-kanilang kampilan. Pagkaraan ng ilang sandali, panay ang paghangos ng mga gabunan habang umaangil. Pag-atungal ng mga ito ng malakas, kasunod noon ay ang mabilisang pagsugod ng mga ito kay Jacob, na siya naman nung nakangiti lang habang hinihintay ang pag-atake ng mga gabunan. Sa kabilang banda, malalakas na kalabog, pagsisisigaw. Dahil sa sakit, pagkabuwal ng mga puno, pagkabali ng mga buto, pagnanangis at pagkalat ng dugo sa paligid ang kasalukuyang kaganapan sa pagitan ng grupo ni Zed at sa mga kalaban nilang mga nilalang. Di tumatagal ng ilang segundo ang buhay ng mga mansalawan kapag nalalapitan ito ni Zed. Isang bigay niya lamang ng malakas na sapak dito gamit ang nagbabaga niyang kamao. Namumuti kaagad ang mga mata ng mga ito. Bumabagsak na lang ang mga yun sa lupa na wala ng buhay. Ang mga mandurugo naman noon ay buong lakas ding hinaharap ang iba pang mga mansalawan. Nasa 10 lang ang bilang noon ng mga mandurugo. Subalit walang kakayanan ng mga mansalawan na bawan ang mga ito sa labanan. Winawasak ng mga ito ang liig ng mga mansalawan hanggang sa humiwalay ang ulo ng mga ito sa katawan nila. Nang mapagtanto ni Zed na kaya ng mga mandurugo ang mga mansalawan, ipinaubayan na niya sa mga ito ang pakikipaglaban. Tinungunon ni Zed ang kalupaan upang ang mga ikugan at sarangay naman ang kanyang tulungan. Di hamak kasi na mas marami ang kalaban ng mga ito. Medyo nahihirapan kasi noon ang mga ikugan at sarangay sa mga gabunan. Kaya di na nagdalawang isip pa si Zed na tulungan ang mga ito. Samantala, nang magsasalubong na nun si Glenn at si Andras, habang nakasakay si Glenn kay Latob, tumayo ito sa likod nito habang inihahanda ang kanyang machete.
Si Andres naman ay ganun din ang ginawa habang tangan din nito ang namumula nitong espada habang nasa kaanyuan ng isang demonyo. Sabay silang lumundag mula sa likuran ng dalawang elemento. Nagsalpong sila noon sa ere habang sabay na inihahataw ang kanilang mga sandata. Sila Tog at ang itim na aso naman noon ay agad na nagsunggaban sa isa't isa. Nang magtama ang sandata ni Glenn at Andras, sabay silang bumagsak sa lupa na nakatayo. Walang imikan silang nagtitigan na kapwa may galit sa isa't isa. Habang nangyayari yun, inuusal ni Glenn ang paulit-ulit ang talim ng kidlat at paulit-ulit niya yung iniihip sa kanyang machete. Halos tumaginting na ang kanyang sandata dahil sa kanyang ginagawa. Mukhang nagsanay ka ng gusto, Sarhento, sa ipinapakita mo ngayon. Mukhang malayo na ang naabot ng karnuhan mo. Malayong malayo nung una tayong nagkaharap. Pero sinasabi ko sa iyo, Sarhento, di na kayang pangibabawan ang abilidad ko bilang demonyo. Pag-uwika ni Andras, kasunod ng paghimas nito sa kanyang espada na tuluyan ng nagliyab. Nang marinig yun ni Glenn, halos tumunog na ang kanyang mga ngipin dahil sa sobrang gigil niyang paslangin si Andras. Di na niya pinansin pa ang ginawa nito sapagkat minsan niya na itong nakita. Nang di na makapagpigil noon si Glenn ay siya na ang unang subugod. Napakabilis ng pagkilos niya noon habang si Andras ay binubuka ang mga pakpak at nagpormang pangdepensa at opensa. Nang makalapit si Glenn dito, pareho nilang iwinasiwas ang kanilang mga sandata ng mabilis. Walang tigil nila yung ginawa. At halos marinig sa buong paligid ang taginting ng kanilang mga nagtatamang mga sandata. At habang nangyayari yun, halos magpagulong-gulong naman na sa lupa sila Tog at ang itim na aso dahil sa paglalaban. Subalit sa pagitan ng dalawang elementong naglalaban, kitang-kita ang pagiging angat nila Tog pagdating sa lakas at bilis. Puro sugat na noo ng malaking itim na aso dahilan upang tumagas ang mga dugo nito, habang sila Tog ay puro galos at mababaw na sugat lamang ang natatamo. Samantala, sa dako naman kung nasaan si Jacob na nakikipaglaban, siya siyam na gabunang antingero. Sinasalag niya ang bawat pag-atake ng mga ito. Sa bawat pagsalag niya, mabilis naman siyang gumaganti. Halos manghina na ng mga gabunan dahil sa pag-atake nila. Sila ang nasusugatan. Ni hindi man lang makatago sa depensa ni Jacob ang mga pag-atake nilang ginagawa kahit anong kanilang gawin. Di rin kasi sila makaatake sa likuran nito dahil sa tatlong maharlikang engkanto nitong kasangga. Di naman ito kaagad na pinapas lang ni Jacob dahil sa plano niyang ibigay ang dugo nito sa mga mandurugo nilang kasama. Sapagkat alam niyang malaki ang maitutulong ng dugo ng mga gabunang may mga tangan sa mga mandurugo upang mas maging malakas pa ang mga ito. Sa kabilang dako naman, ang mga mandurugo nun ay kasalukuyan ng nagapi ang mga mansalawan. Tumutulong na din ang mga ito kina Seda na lipulin ang mga gabunan at dangara. Ngunit ng mga oras na yon ay bakay na lahat ng tangara at lasug-lasug na ang katawan ng iba. Marami na ring gabunan ang nakahilata sa lupa habang nakatirik ang mga mata at nagdurugo ang mga bunganga. Walang awa yung pinaslang ni Seda habang ang mga ikugan naman ay ipinaghahampas sa lupa ang mga kalaban. Ginagapos na ang iba gamit ang kanilang mahahabang buntot
at saka pinipihit ang ulo. Ang sarangay naman noon ay ibinabaon sa lupa ang bawat mahaharap nito sa pamamagitan ng malalakas na pagbayo dito gamit ang kanilang malaking kamao. Namumula na ang sungay noon ng sarangay dahil sa dugo ng mga nilalang. Ang mga nalalapitang gabunan nun ni Sed ay halos manginig na sa takot at di makagalaw. Wala namang pakundangang sinasapak yun ni Sed na siyang nagiging dahilan upang panawan ng wisyo ang mga yun hanggang mamatay. Nang maubos na nila ang kalaban, nagtungo naman sila sa halili ni Jacob habang pinagmamasdan ang pakikipaglaban ni Glenn kay Andras. Di na muna sila nakialam sapagkat sariling labanan yun ng dalawa. Sa dako naman kay Glenn, halos magkabungi-bungi na ang talim ng sandata nila ni Andras dahil sa walang tigil na paghataw sa isa't isa. Sila Tog at ang itim na aso naman ay wala pa ring tigil sa paglalaban kahit na naliligo na sa dugo ang bawat isa. Nagkaroon ng digaanong malalalim ng 3 guhit na sugat sa mukha noon nila Tog mula sa matatalas na kuko ng itim na aso. Ang itim na aso naman noon ay puro kagat na nila Tog ang mga binti at mas malalalim na sugat sa katawan. Sa ilang oras ng labanan ni Andras at ni Glenn, halos maghabol na sila ng paghinga dahil sa pagod. Maya-maya pa, binitawan na ni Andras ang kanyang sandata at buong lakas na sinugod si Glenn gamit ang kanyang matatalas na kuko. Lumipad si Andras noon patungo kay Glenn habang umaatungal pa. Si Glenn naman noon pansamantalang huminga ng malalim kasabay ng pag-uusal niya ng pantawag ng kidlat. Kaso habang ginagawa niya yun, medyo nag-alangan pa siya dahil baka maulit na naman ang nangyari nun sa dumalag. Ngunit nakarinig siya ng tinig sa kanyang isipan na nagsasabing huwag na siyang mag-alinlangan sapagkat tangan niya ang basbas ng isang nilalang na siyang naghahari sa kapangyarihan ng kidlat. Samantala, paglapit ni Sed kay Jacob, pinalibutan nila noon ang 9 na antingerong gabunan na nooy nang hihina na. Agad na lumat si Sed sa kanyang kaibigan habang nagwiwika ng, "Pre, bakit di mo pa tinatapos ang mga yan?" tanong ni Sed. Hinihintay ko kasi si Ivan para ibigay sa kanila yung dugo ng mga ito. Teka lang, magtatanong lang ako sa inyo Teka, lalayo lang ako ng konti. Pagwiwika ni Jacob. Palibutan niyo sila. Dagdag pa nito. Nagtataka man nun si Sed. Sumunod na lang ang mga ito. Si Jacob naman nun ay sumampa sa balikat ng isang talakit noon. Pagkaupo nito, pangiti-ngiti pa ito. Kasunod ng mga pagwiwika ng, "Mga kasama, narito ako sa inyong harapan bilang hukom." Maaari nyo bang ituro kung sino ang nasasakdal at dapat tatulan ng kamatayan? Tanong ni Jacob na medyo natatawa pa. Sina Sed naman noon at mga kasama nito, seryosong tumugon naman sa sinabi ni Jacob at sabay-sabay na itinuro ang antingerong gabunan. "Wala na bang tututol sa inyo?" tanong ulit ni Jacob. Nang marinig ni Sed ang tanong ni Jacob, sabay-sabay naman na silang nagsiilingan. Ngunit nang di maatim ni Sed ang kalokohan ni Jacob, lumapit siya dito at nagwika ng, "Ano ba to pre? Hanggang dito ba naman dala-dala mo pa rin yung kakulitan mo?" Pagtatanong ni Sed. Si Jacob naman noon ay patawa-tawa pa na tila ba nasisiyahan pa sa mga kanyang ginagawa. "Ay, nako pre, kala mo ba nalimutan ko na yung nangyari kanina, ha? Hanggang ngayon, napakakati pa rin ng buo kong katawan dahil sa kakulitan mo
Nauli tayo sa paglabas sa lagusan. Tapos naligaw pa tayo ng nilapagan. Dinala mo tayo sa gitna ng mga nagsisitaasan na mumulaklak ba ng mga talahib. Mabuti sa'yo, mahabang kasuotan mo. Kaya di lumapat sa balat mo ang napating mga gilik ng talahib. Pag-uwi ka na may halong paninisi ni Sed kay Jacob. Pasensya na pre, naiwan kasi tayo eh. Kaya di ko alam kung saan tayo lalabas. Pasensya na pre. Uwi ka naman ni Jacob na inaasar pa si Sed. Sige na nga, seryoso na. Dagdag pa nito na parang baliwala lang sa kanila ang mga kalaban na. Nang di na maatim ng mga gabunang antingero ang mga pinaggagawa nila Jacob, nagwi ka naman ang isa sa mga ito ng, Anong ginagawa niyo? Kung pinaglalaroan niyo rin lamang kami, mabuti pang palayain niyo na lamang kami. Pangako, di na kami muling uulit pa. Lilisan na rin kami sa kandili ni Andras. Uwi ka ng isang gabunan na umagaw ng atensyon nila Sed at Jacob. Ang mga ikugan at mandurugo naman nuna kasama ng sarangay ay nakamasid lamang sa mga pinaggagawa ng dalawa. Napatingin noon si Jacob at Seda sa mga gabunang antingero. Tapos ay nagtinginan muli sa isa't isa. Tapos sabay pa na humalakhak. Tapos bigla na namang naging seryoso at muling tumitig sa mga gabunang antingero habang magkasabay na nagwiwi ka ng tahimik. Sabay na pagwiwika ng dalawa habang seryosong nakatitig sa mga nilalang. Ngunit bigla silang natigilan nang tumalsik si Glenn sa kanilang kinaroroonan. Oh, Glenn, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Manong. Sagot ni Glenn habang mabilisang tumatayo at muling sumugod patungo kay Andras. Sa muling pagbangon ni Glenn at sa muli niyang pagpugod kay Andras, pareho na silang kamao sa kamao na naglalaban. Nakakalamang lang noon si Andras sapagkat mahahaba ang mga kuko nito at di hamak na mas malaki kay Glenn. Nakasanib na noon kay Glenn si Latoga dahil sa nagawa na nitong mapas lang ang itim na aso sa pamamagitan ng paglapan nito sa batok ng itim na aso. Dahil sa ganoong kaganapan, halos maghikaos na ang dalawa dahil sa pareho na silang malapit ng maubusan ng espiritual at pisikal na enerhiya. Sa pagsapak nila sa isa't isa, pareho silang tumanggap ng kamao sa kanilang pagmumuka at sabay na napadukdok sa lupa. Habang nahihirapan ng tumayo ang dalawa, nagwiwika si Andras ng, Sargento Torres, di ko akalain na maaabot mo ang ganyan taas ng abilidad na kayang tumapat sa abilidad ko bilang alagad ni Satanas. Wika ni Andras. Huwag kang masiyahan, Andras, sa ating labanan sapagkat iuuwi ko ang ulo mo sa aming baryo bilang parangal at hudyat ng pagiging malaya ng lahat ng taong nakapaligid sa kabundukang ito. Sagot naman ni Glenn. Balik naman tayo kay Jacob Kabagis. Sa pagkakakita nila sa muling pagtayo at pagsugod ni Glenn kay Andras, muling ibinaling ng dalawa ang paningin nila sa mga gabunang antingero. Subalit sinabihan ni Jacob si Sed ng, Pre, tulungan mo na kaya si Glenn nang makauwi na tayo sa baryo ni Glenn. Nais kong makilala ang mga taong pinangangalagaan at iniingatan ng aking disipulo. Sige na pre. Si Sed naman noon ay seryosong tumitig kay Jacob at walang imik na tumango at mabilis na tumungo sa kinaroroonan ni Glenn at Andras. Sa pag-alis ni Sed, muling bumaling ang tingin ni Jacob sa mga gabunang antingero na nakangisi na nakakaloko. Sabay wika pa niya kay Ivan ng, Ginoong Ivan, oras na ng paghahatol. Kayo na ang bahala sa mga gabunang antingero na yan. Wika ni Jacob. Dahil sa panghihina ng mga kalabang gabunan
Agad naman na hinawakan ng mga ikugan ang mga gabunan at ipinaubaya sa mandurugo ang pagpaslang sa mga ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga dugo ng mga ito hanggang sa matuyot ang katawan ng mga gabunan. Nang mamatay na ang mga gabunan dahil sa pagkatuyot ng katawan, pasimple namang lumayo ang mga ikugan, tangan-tangan ng mga walang buhay na katawan ng mga gabunan. At nang medyo malayo na ang mga ito, bigla na lang nagsiatungalan ang mga yun, kasabay nun. Ipinaghahampas nila sa lupa ang mga walang buhay na katawan ng mga gabunan. Tila ba bitin ang mga ito sa pakikipaglaban. Nang masipat yun ni Jacob, agad naman niyang nilapitan ang mga ito at nagwika ng, "Ang kaibigan kong ikugan, tama na yan. Wala nang buhay yan. Di na yan lalaban. Tila ata nabitin kayo sa pakikipaglaban ha." Wika ni Jacob. Oo. Manong medyo nabitin kami sa laban. Di nga ako kami nahirapan Wika ng isang ikugan habang iniinda ang sugat naman nito sa tagiliran. Nang marinig yun ni Jacob, tumango na lamang siya, sabay talikod sa mga ikugan at palihim na napangiti. Sa kaganapan naman kina Glenn at Sed laban kay Andras. Sa paglapit ni Sed sa dalawang naglalaban, agad niyang binikwasan si Andras na siyang naging dahilan upang muling mapadukdok ito sa lupa. Ano? Demonyo laban sa demonyo. Kung gusto mo, tignan ko nga. Ikaw pala si Andras. Ako ang kalabanin mo. Salita ni Sed pagkatapos ng aksyon nito. Mabilisan niyong hinawakan ni Sed sa ulo at sa pilitang itinayo habang nakaharap kay Glenn. Nagulat pa noon si Glenn sa biglaang pagtulong sa kanya ni Sed dahil di niya yun inaasahan. Wala nang nagawa noon si Andras kundi magpupumiglas na lamang, ngunit di nito magawang takasan ang pagkakahawak sa kanya ni Cedric. Sino ka? Ikaw ba ang papaslang sa akin? Tanong ni Andras. Papas lang. Nagkakamali ka ng iniisip, iho de puta. Kanino ka ba may malaking atraso? Di ba dyan sa karap mo? At saka kung ako ang papaslang sa'yo, sinasabi ko na, di ka magkaroon ng mapayapang kamatayan. Dahil kapag ako ang kumitil sa buhay mo, di mo mararanasan ang kapayapaan. Paggising mo ay sa impyerno ka na. Dahil naroon ako, nag-aabang sa iyo para muli kang patayin ng paulit-ulit. Ngayon, Glenn, ikaw na ang umatol sa basurang buhay ng nilalang na ito. Balutin mo ng malalakas na orasyon ang sandata mo nang sa ganun ay matagpas mo ang ulo ng gagong ito. Pag-uwi ka ni Sed na siya namang ikinasindak na ni Andras. Biglang nanuot sa kaisipan ni Andras ang imahe ng isang dyablo pagkahawak sa kanya ni Sed. Nang marinig naman ni Glenn ang mga sinabi ni Sed, kanyang inusalan ng sari-saring orasyon ang kanyang machete. Matapos niya yung gawin, nagwika naman siya kay Andras ng, "Ngayon, Andras, mamaalam ka na sa mundong ibabaw at sa iyong pagpanaw, magbigay-pugay ka na sa demonyong iyong pinaglilingkuran sapagkat pati siya, baka di kayang sikmurain ang iyong kalapastanganan." Wika ni Glenn kasunod ng paghataw nito ng buong lakas ng kanyang machete sa liig ni Andras. Pagdaan ng machete ni Glenn sa liig ni Andras, tanging panlalaki na lamang ng mata ang nagawa nito
habang unti-unting nalalaglag ang ulo. Nang makita ni Zed na patay na si Andras, agad na din naman niya itong binitawan. Si Glenn naman noon ay agad na ibinalot sa hinubad niyang kasuotan ang ulo ni Andras upang dalhin sa baryo, upang ipakita sa kanyang mga kasama ang matagumpay niyang pagtupad sa kanyang pangako. Matapos ang digmaang naganap, umalis si Glenn sa kabundukan kasama ng kanyang maestro at ang kaibigan nitong aswang, kasama ang kapamilya nito. At ang pinuno ng mga sarangay, dala-dala ang tagumpay. Naiwan hukbo ni Andras na nilamon na ng lupa. Nang makababa na sila ng kabundukan, kumuha ng isang mahabang tulos si Glenn at doon ay itinuhog niya ang ulo ni Andras. Masama man kung iisipin, subalit mas pinili niya yung gawin upang ipagbigay alam sa lahat ng mga nilalang na nagnanais na manggambala sa lugar na wala silang puwang sa baryong iyon. Kung tatangkain man ng iba pang nilalang na madapo sa lugar upang manggulo, ipinaparating lang ni Glenn na tanging kamatayan ang makakamit ng mga ito. Sa pagdapo nila sa baryo, magbabandang hapon na yun, lahat ng tao sa baryo ay nag-umpisa ng nagsilabasan sa kani-kanilang mga tahanan upang salubungin si Glenn at alamin ang kinahantungan ng kanyang pagtugis kay Andras. Masaya namang ibinalita ni Glenn na naging matagumpay ang kanyang ginawa. Itinuro pa niya noon sa kanyang mga kababaryo ang ulo ni Andras na nakabandera sa paanan ng bundok. Ngunit sinabi din ni Glenn na di niya magagawa ang mga bagay na yun kung di dahil sa tulong ng kanyang mga kasama na mula pa sa ibayong lugar. Ipinakilala ni Glenn ang kanyang maestro sa mga tao sa baryo, pati na rin si Cedric at ang buong pamilya nito. Ang sarangay naman nun ay pansamantalang umuwi sa tahanan nito, pangkumustahin ang mga kawal nito na nagtamo ng pinsala sa pakikipaglaban. Nang malaman ng mga tao sa baryo ang magandang balitang inihatid ni Glenn, halos magsitalunan ang mga ito sa pagsasaya habang sinasambit ang mga salitang, "Malaya na tayo! Malaya na tayo mga kasama!" Sigaw ng mga ito, kasabay ng mga salitang pasasalamat sa Panginoon at kay Glenn at sa mga kaibigan nito. At napag-alaman din ng mga tao sa baryo na ang mga kaibigan pala ni Glenn na mula pa sa ibayong lugar ang nagtanggol sa kanilang baryo nung gabing may sumalakay sa kanila habang wala si Glenn. Habang nagsasaya ang mga tao, naagaw naman ang atensyon nun ni Glenn nang lapitan siya ng kanyang kapareha habang masayang lumuluha at agad na yumakap sa kanya habang nagwiwika ng, "Labis akong nag-alala sa'yo. Kumusta ka? May sugat ka ba? May masakit ba sa'yo?" Pag-aalalang tanong ni Luisa kay Glenn. Babe, ayos lang ako. Makita lang kitang ligtas at nasa maayos na kalagayan. Napapawi na lahat ng mga negatibong nararamdaman ko. Kaya gagawin ko ang lahat. Maging ligtas lang kayo. Lalong-lalo na para sa'yo. Mahal ko. Tugon naman ni Glenn. Nang sumapit ang ikalawang araw, nang mapaslang na nila si Andras, bago magpaalam kay Glenn sina Zed at Jacob, nakiisa muna sila sa ginawang pagdiriwang ng mga tao sa baryo. Pinili din ni Glenn na di na lang sabihin sa kanyang kababaryo na ang mga taong kasama ng kanyang maestro ay ang mga kaibigan nitong aswang. Baka kasi magdulot pa yon ng muling pagkatakot ng mga ito. Lupas naman ang araw na yun na purong kasiyahan ang naganap. Napakaraming mga pagkain, alak at iba't ibang putahe
Marami kasing mga alagang hayop ang nasa baryong tinitirahan ni Glenn. Pagkatapos ng kasiyahan, nagpaalam na kay Glenn ang kanyang maestro na babalik na sila sa kanilang bayang tirahan. Di naman na tumutol pa si Glenn. Sa halip ay buong pusong pasasalamat ang ipinabaon niya sa mga ito sa napakalaking tulong na nagawa ng mga yun sa naganap na digmaan. Lumipas pa ang mga araw. Muling may nadapo na sundalo sa lugar. Subalit si Glenn ang hinahanap ng mga ito at iba pang sundalo na nakasama niya noon upang iparating sa kanila ang isang balita. Dahil matagal na silang di nakakapag-report sa kanilang base, itinuturing na silang mga awol na sundalo. Sa madaling sabi, wala na sila sa serbisyo. Di naman na umangal pa si Glenn dahil sa totoo naman ang sinabi sa kanila ng mga sundalong yun. At isa pa, wala na talaga silang balak pang bumalik sa serbisyo bilang mga sundalo. Dahil kung gagawin nila yun, patuloy lang nilang maaalala ang masalimuot nilang karanasan. Lumipas pa ang ilang buwan. Napagpasya naman na ni Glenn at Luisa na gawin na silang legal na mag-asawa. For short, magpakasal na. Matapos nilang ikasal, umuwi naman si Glenn sa bayang kanyang pinagbulan kasama na si Luisa sa bayan ng Socorro. Nagluksa naman ang pamilya ni David at Limuel nang sabihin niya sa mga ito ang naging kamatayan ng dalawa niyang pinsan. Nagtagal din sila doon ng ilang taon bago nila muling balikan ang bayan ng Sablayan upang bisitahin ang ama ni Luisa na si Manong Sergio. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, namuhay naman si Glenn at Luisa ng mapayapa sa baryo ng Sablayan, malapit sa paanan ng kabundukan ng Baco, hanggang sa magkaroon na sila ng 3 anak. Ngunit alam nyo ba mga kabagis, kahit tumanda na ng husto itong si Sargento Glenn, sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala ang minsan nilang naging karanasan nang buhay pa si Limuel at Kapitan David nang mapalaban sila sa mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang. At yun ay ang labanan sa pagitan ng pangil at bala.